Ito na po siya. Ang kaisa-isahang cosmological woman of the universe na walang tamang desisyon sa buhay. Ayan. Anong topic? Magandang gabi sa'yo, biological woman. Ano ka ba? Nakabartolina ka pa rin ba sa Facebook? Wala, ano pa rin, burado pa rin siya. Charot. Hindi, alam ko yung ginawa mo yung may appeal, di ba? May appeal Wala. na paano yun? Ano yung email sa'yo na... Sinulatan ko sila. Sabi ko, I am a political blogger, writing about controversial topics in the Philippines and foreign policy. Sabi ko na, this is a violation of my alimbing. Okay. So, ano yung i-appeal mo, girl? Wala nga hindi ko nga alam kung anong violation. Ngayon ko nga lang nalaman. Kasi yung appeal mag-a-appear yun sa personal account hindi sa page. Yes. Tama. Ano makikita ko, girl, na violate? Ano i-appeal ko nga? Hindi ko nga alam yung violation. Ngayon nga sabi, multiple reports of intellectual property rights violation. Ayun. Anyway, quick topic lang muna tayo so that we can get it out of the way. Na-dismiss yung kaso ni Franz Castro kay PRRD. Expected naman, no? Di ba sabi ko nga sa'yo, yan na nga lang ang kaso niya sa Pilipinas na dismiss pa. Di ba? Kasi nga, usually kasi yung mga presidente, pagkatapos nila, meron silang corruption. Salamat na lang na tayo na si Pangulong Duterte, malinis talaga kasi wala siyang kaso ng corruption eh. Correct. Na-dismiss pa. Hindi man lang, wala pang hindi, meron. Wala pa. Kasi 15 yung PI niya eh. December 15, December 12 pa lang. Dismiss na. Dilim na. Diba? So, ano pa bang gagawin natin? Diba? Na-dismiss na. Ano kayang rest back ni PRRD dito? Diyos me. Aba, ewan ko. Meron pala akong isa pang quick chika. Di ba lagi nila sinasabi na, inaano nila, dinidimin talaga nila yung, hindi, si Duterte, wala nang support base yan, wala nang kapit yan si Duterte, wala nang yung wala na siyang appeal sa mga tao. Yung tawag dito, di ba yung picture ng pulburon? Yung picture ng pulburon? Grabe! Alam mo yung reach nung post ko na yun? No. 3.6 million. Yung post lang na yun. As in, grabe yung, nasira yung bait ng mga Pilipino dun sa sa kumakain siya ng pulburo. Yung palang yung ginagawa niya, ha? Diyos me, wala pang words. Pero nakakaloka, wala nang hatak, pero inihintay pa rin nila kung sasabihin. Correct, oo. Walang hatak, pero tinatanggalan nila ng programa. Paano walang hatak? Lahat ng mga malaking SOCMED pages, Duterte. True. At pagmamahal ito, at sariwang petchay lang. Ang labanan, di ba? Sariwang petchay lang ang labanan. Ayun. So, ayun na. Ano pa bang mga nagbabagang issue? Bago tayo pumunta dun sa incentive, yung incentive yung natin. Incentive ang nagbabagang issue ngayon? Ang nagbabagang issue. Pero bago tayo pumunta dun, joke no, wala na siya sa as DOF secretary. And sinabi naman niya ni Maharlika, di ba? Ayun na naman. Tinutupad niyo na naman ang mga prediction ni Maharlika. Totoo, nakakaloka. Ano ba yan? Tinutupad niyo na naman ang mga prediction ni Maharlika. Ang nakakaloka, sinabi na to ni Maharlika before. Pagkatapos, ni-reiterate niya this week. Ni-reiterate niya this week. O pagkatapos, nangyari na nga kahapon niya. Today, officially. O, diba? So, anong gagawin natin? Nagkakatotoo, diba? Kaya nga, tumataas yung credibility ni Maharlika. So, ayun na. Okay. Paano niya matatalo si Maharlika? Lahat ng sinasabi niya, ginagawa niyang totoo. Kaya sa totoo lang, si Maharlika, nakakatulong either way di ba? Panalo siya either way Kasi kung kunwari, hindi nila ginawa yung sinabi niya, di good. Di ba? Well, ayun na nga. Di good. O pagkatapos, kung sino man yung puting ahas ni Maharlika is merong may hugot.
Di ba? May A1 information. Meron siya talagang ganap. So, kasi nagkakatotoo yung mga sinasabi niya eh. So, ayun na nga. True! Ayun, nasa monetary board daw siya ngayon. And Ralph Recto. Whatever that is. What does it mean? Whatever that is. Ayun. So, monetary board na siya. Ang DOF na is Ralph Recto. Ayun. And he was welcome. Interesting choice. Pero positive yung ni GMA. Talagang, welcome. I'm very proud, Kinemerlu. Ganyan. Tapos, proud din ang House of Representatives. Ayan. Tapos, okay. Ayun. Hindi, ang nakakaloka kasi, halimbawa, I don't know about the Pinoy admin kasi dinedma ko na naman talaga yung the rest ng Pinoy admin for the longest time. Kasi si Kate Digong, hindi naman siya nagpapalit. Ano ba yung mga pinapalit-palitan lang yung mga posisyon? Yung mga iniwan lang, hindi naman ganun kapalit-palit na mga major. Kasi economic team niya, kung sino sila nung umpisa, sila pa rin, nadagdagan. Pero it's not yung, so parang inaano ko na, actually, well, positive naman sila. Hindi positive. So, parang, hello? Ano pa lang naman? Magto 2 years pa lang naman. May 4 years pa para... Pero pa siyang 4 years para mabuhisit. Grabe, no? BBM, the credit grabber, nakakaloka. Pag-usapan natin yan. Okay. Ano gusto mo? Which one? You talk about the 51% farm to market road. Hindi ako ang nagsabi noon. Si BBM pala nagsabi noon. Oo, na na-accomplish daw under his administration 51%. What? Accomplishment daw ng kanyang kanyang administration. Syempre ikaw naman, ay taray naman, tahimik lang pala pero may nagagawa. So chinek ko yung 51% na yan. So nung chinek ko, di lumabas hindi naman pala 51%. How much exactly yung sa time ni BBM, yung kilometer na na-accomplish under PBBM administration? Well, kung i-menos natin, no? Kung i-subtract natin yung figure ng mga kilometers na nagawa na lahat ng nakalipas na administrasyon. Ibig sabihin nito, mula kay ano pa to? Sino ba? Aguinaldo o Quezon? At ima-minus na yung bago niyong figure. In his almost 2 years, it was around, sige, bibigyan ko na ng allowance, 75 kilometers. 75 kilometers? Yes. Talaga. Isang lang yun eh. Isang info project lang yun ni PRRD eh. 75 kilometers. Well, I don't know. I don't care. Pero yun na nga. Parang etchos. Tapos hindi na nagpa-fact check ang mainstream media. Oo, yun yung pinaka-nakakadiri sa lahat, Na parang, hindi ba sila kinabahan? Na parang, paano niya nagawa yung 64,000 kilometers in 1 year? Ang kapal na mukha! Hoy, Bongbong! Ang kapal na mukha mo! alam mo, walang kaabog-abog. Talagang, grabe! How many percent daw ang 75 kilometers? Wala pa 1% yun. Kasi, ang remaining is around 64,000 kilometers. So 75 is what percentage of 64,000 kilometers? Kadiri, sobrang kadiri. Sobrang parang, ano ba to? Actually, nung una kong nakita yan, okay, sige, presumption of regularity, sige, tama, 51% under the BBM administration. If, let's say, true yung claim ninyo, hindi ba kayo nahiya? Kasi parang, uy, BBM, ang daming mga tinapon na kamatis. Di ba, daming mga pinagtatapon na gulay. I mean, if you have accomplished that much ng farm to market road, hindi ba dapat naihanap ng market yung mga kamatis na pinagtatapon? Di ba? I mean, hindi ba, ano to? Di ba parang, hindi ba nila naisip na it will not add up? Na ang dami-daming mga gulay ngayon na poorly planned cropping ng mga pananim.
na hindi nahahatid sa merkado. Diba? Tapos buo na ang 51% ng farm to market road, Kineme road, ganyan. Eh, yung mga nangangailangan po ng farm to market road, mukhang hindi mo nabigyan. Diba? Farm to market road ba ang problema ng kamatis? Well, it is not it is not wholly the solution to that. But if the farm to market road is really working and mag-bridge mo kahit paano yung gap between dun sa farm at makahanap siya ng merkado, 'di ba? Mas madaling i-travel dapat. 'Di ba? Yun naman yung number 1 na reklamo ng mga farmers yung wala kasing maayos na it takes some time bago sila makarating sa merkado. So ngayon yung mga produkto nila hindi na makakarating ng fresh, hindi na makakarating ng maayos pagdating sa merkado. Well, definitely it's one of the factor. Ano ba masasabi natin diyan? Ang masasabi natin diyan ay sino bang DA? Tara! Diyos me, kapal ng mukha, alam mo, irita talaga ako. Kasi parang, ano ba to? Tangina, bongong, ano ba to? Buwese! Diba, parang gusto lang niya magbanggit ng acknowledgement. Tapos, nakakaloka, diba, sabi, bumaba ng inflation, tapos bigyan tumaas yung presyo ng kuryente. Na parang inaano ko na, alam mo, there's something that's not adding up. For sure. Totoo. And they think we're going to believe their bullshit. Yun yung nakakabuisit doon. Feeling nyo hindi ito ma-fact check? Feeling nyo hindi... Pinaglalako nyo kami mga putang ina nyo. Diba? Just me. Diba sa comment section? Communications office, just me. It is your job to check those kind of things. At ang nakakaloka pa, talagang ang ano niya is, proud na proud pa sila. Only in 1.5 years in office, already finished 51% of the required farm-to-market road. Tapos ganun din yung tenor nila dun sa... Kasi night before ka mag-live tungkol dyan, night before, nag-live tayo. Kasi diba, chinika mo nga ng bonggang-bongga yung sa barangay cleared barangay na 27,000. Diyos me. Nakakaloka. Isa pa. I mean, ganun na ganun din yung tenor. Ganun din yung tenor na in 1.5 years of PBBM's administration, it cleared the Kemerut, ganyan. Ayun. Nakakaloka. Kinontak ako na kaibigan kong police about it. Sabi niya, totoo ba? Sabi niya, ganun, pasensya na busy ako. Totoo ba? Yan ba talaga yung claim? Sabi niya, ganun. Yun ba talaga yung claim? Sabi niya, wala na yung number. Galing yun sa Duterte administration. Wala nga masyadong nakiklear ngayon Sabi niya, ganun. Kasi taga Bicol. Dun sa probinsya niya sa Bicol, sabi niya, sa time ni PBBM, 2 barangay lang yung na-clear dun sa probinsya niya. The entire time. Ganun. So parang, Talaga ba, Charmaine? Ayun. Kakaloka lang. Sobrang, I mean, ikaw, gaano ka unacceptable to sa'yo? Yung ganitong klaseng Well, how unacceptable? Just like how kasi hindi nga natin tinolerate si Mama Lenny. Ganong levels, no? Ako naman talagang unacceptable. Lenny Bobo levels, no? Well, pwede mo namang sabihin na, okay, we were able, under my, being Secretary of DA, we constructed 75 kilometers of farm-to-market road. Bakit kailangan, padding ng resume Parang habit. Actually, because ginawa niya yon dun sa drug-cleared barangay, ginawa niya dito sa farm-to-market road, na malaking chunk nun ay achievement ng previous administration. Tapos ginamit niya to credit to credit himself as if tinrabaho niya. Di ba? You expect us to trust you, Bongbong? Di ba? You expect us to trust you? Bakit kailangan gawin yun in the first place? Mas yun yung parang yung mga nakikinig pa dito, anong nasabi nyo nung nabasa nyo yung 51% daw ng farm to market roads ay
nagawa ni Bongbong in 1.5 years. Oo. Ay, oo nga. Anong ano nyo dyan? Anong mga reaction nyo dyan? Anong mga reaction nyo dyan? Dito sa wala din counting ng cleared barangay on drug war. Nung previous admin, may status reports yan, sabi ni Bent. Ayan, sabi ni Brown na Pinay, BS lang yan. Ayun. Hindi. Bakit bigla na lang ako nakaka-receive ng mga friend ko na yung mga kamag-anak nila bumalik uli ng drugay? Oo. Bakit di mo nagaganyan ako na-receive? Ako lang ba? Alam mo, ito ano talaga ako dito, na antig talaga yung damdamin ko dito. So, may nag-PM sa akin. Sabi niya, Miss Joey, may ari ako ng sari-sari store. So, yung anak ko, yung teenager, takot na takot ako kasi baka malulong sa droga. Ngayon, yung mga addict dito sa amin, kilala ko lahat. Kasi sa takot ko na protektahan yung anak ko, inalam ko talaga dito yung mga bata na dapat niyang hindi samahan. Yung mga batang dapat niya samahan at hindi samahan. So ngayon, since may-ari siya ng sari-sari store, kilala niya yung mga bumibili, yung mga ganyan-ganyan. Eh pagkatapos, yung may mga nagpupunta sa kanya, ang ginagamit pa pag magsisindi, lighter niya. Kasi alam yung mga sari-sari store, yung mga nakatali yung lighter. Ganon. So ngayon, hindi siya parang, syempre, hindi naman niya parang yung hindi naman niya pwedeng pulisin lang ng basta-basta yun eh. Yeah, diba? yeah. Ganon. So sabi niya, alam mo yung sabi ko na lang dun sa mga batang adik, uy, wag niyong wag niyong yayayain yung anak ko Yun na lang daw yung niya, yun na lang daw yung keme niya. Sa kagustuhan niya maprotektahan yung anak niya, lumapit siya sa pulis para ituro yung mga batang nag-a-addict. Doon yung mga addict doon sa kanila. So ngayon, yung mga pulis ang ginagawa, siya na yung laging kinokontak kapag kunwari may buy-bust sila doon sa area. Kasi ang dami nga ang dami doon sa area So ngayon, siya yung hinihinga ng, siya hinihinga ng floor plan, yung mga ganyan-ganyan. Yung mga ganong etchos. Di syempre nakakatakot, di ba? Di ba lang? Tapos sabi niya, ito lang kasi yung alam ko rin kung paano ko mapoprotektahan yung anak ko Syempre nanay yun may anak yun Ito lang rin kasi para ganyan. Sabi ko, Diyos ko po, mag-ingat ka. Diyos may nakakatakot. So ngayon, dumami na ulit. Dumami na nga, sabi niya, nagbalikan na Sabi niya, ngayon lang ako nakaramdam uli ng ganitong klaseng takot, sabi niya gano'n. Kasi nga, andyan na sila tapos yung shameless. Doon na nagsisindi. Kinukuha Nagsisindi ng what? Nagsisindi ng pulveron, na cheaper version ng pulveron. Really? Paano yun, girl? I do not know, hindi ko alam. Siguro ba yung mga mabilisang hit, gano'n? Quickie? Gano'n, oo. Quickie pulburon? May ganun pala. Quickie pulburon, baka gano'n. Anyway, ayun. Naawa naman ako dun sa kanya. Sobrang nakakalungkot talaga. Palaban si Mami. So, di siya, talaga, tinake niya sa hands niya yung siya na talaga yung hanap ng paraan, para Anyway, ayun. Nakakalungkot, sobrang nakakalungkot. Ayun lang. Diba? Ayun. Pag-usapan na natin ang ating main event? Ano bang name event? kasi, well, alam mo naman, di ba yung bilihan na nagaganap sa ng dangal? Hindi ko kasi alam yung mga ganyan. Puro mali ang desisyon ko sa buhay. Kapag may mga bilihan, hindi ako nang karelate. Ng 4 kilo, no? Ang tawag dito? Di ba nga, sobrang kalat na talaga yung magpapaayuda sila. Pagkatapos pag nagpaayuda sila, magpapaayuda sila pagkatapos may kasamang pirma para doon sa Chacha. So yung pinupush nila na Chacha ngayon, basically, they do not explain at all. They do not explain, they do not discuss about it. They just gather signature and then, ang tawag dito, they just gather signature. Ako sa totoo lang, yun talaga yung culprit dito Yun talaga yung culprit dito Agree naman ako, sige, pag-usapan natin yung Chacha. Ang Chacha ay laging dapat pag-usapan, sa totoo lang. Laging oras na para pag-usapan ang Chacha. Ganon, walang problema dun. But, if you're going to initiate the conversation. If you're going to rob the people the opportunity to reflect on what to do with Chacha, then it's not, diba? It's not worth it. Diba?
would you really want charter change to be founded on deception, 'di ba? Sobrang nakalokang pang ano naman yun. Sobrang napakalaking pang iinsulto naman nun. At saka, it really doesn't make sense for me. Ngayon, di nagkakabayaran. Kasi ang dami ng mga nagpapatotoo na, ay, binayaran kami, binigyan kami ng 100 sa pirma. I heard several, three different sources ang nagsabi sa akin na, sila, ang tawag dito sa Cavite, 10,000, as much as 10,000 daw ang bilihan ng pirma doon. Ganon. So, nakakaloka talaga. Ngayon, ang sabi ni, itago na lang natin siya sa pangalang, Sa pangalang Jessica. Itago na lang natin siya sa pangalang Jessica. Ayan. Ngayon, ito si Jessica, sabi niya, hindi yun pagbili ng pirma, they were asked to sign, and if they were given anything in return, that's incentive. Sabi niya. I-play mo yung video. Sige. Para may reference lahat. Oo. Nakakaloka. Teka lang. Nasa yun? Nasa page ni Teka. Punta tayo sa page ni Crisette. Ito. Ang sabihin, lalo na talaga. Wait, sorry. At nakakatawa ang sabihin, lalo nangyari? Election na sinabi nilang Davao is not for sale. At nakakatawa ang sabihin, lalo na talaga sa mga tao na kilala ko sa Davao City, nung nakaraang eleksyon na sinabi nilang Davao is not for sale. The whole of Davao is not for sale. And besides, this is really not to buy your vote. Because kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, it is an incentive. It is an incentive. It is not buying your vote. At nakakatawa ang sabihin. Ayun. Kita mo? Okay, unang-una, what's up with the outfit? Sis, what's that? Why? Hindi kasi, parang, can you play it? Is it just me or there's something wrong with the proportion? Patingin nga. There's something wrong with the proportion. Lalo na talaga. At nakakatawa ang sabihin, lalo na talaga sa mga tao na kilala ko sa Davao City, nung nakaraang eleksyon na sinabi nilang Davao is not for sale. The whole of Davao is not for sale. And besides, this is really not to buy your vote. Because kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, it is an incentive. It is an incentive. It is not buying your vote. Okay. Masyado na mahabang. Tanggalin mo nga yan sa harapan natin. Nalibadbaran ka, sis? Oo, parang... Okay, anyway. Kaya nga meron akong newfound word. Newfound work? Word. A word, oh. Oo. Incentive. Creative, ah. Ang ko is, bakit? Girl, bakit? Sapak nito ni John Magno, no? Hindi, girl, why? Nung napanood ko yan, akala ko, is this satire? Meron siyang 10-minute video sa TikTok. It came from TikTok. Meron siyang 10-minute video doon. That is a part of a 10-minute video na pinost niya sa TikTok. Seryoso siya. Talaga? Oo. Sana satire na lang. Okay. Unang-una, people's incentive means na ang gagawa ng incentive, people's initiative, ibig sabihin ng dapat ang gumagawa ng people. Hindi yung mga congressman. Saan ka naman nakakita ng People's Initiative tapos ang nag-uudyok sa mga tao na is yung mga congressman. Ikalawa, bakit yung pera ng taong bayan yung ginagamit nyo dyan?
pwede naman kayo mag-incentive. Kung incentive nga yan. Pero, pwedeng pera nyo. Parang kapag mukha doon sa ano kung makareceive man sila ng ayuda dahil pumirma sila, it is an incentive. My God, yung ayuda na pinamimigay ni Jam is from Tingog. It's Tingog? people's money. Tingog? Tingog, oo. It's people's money. Girl, parang, why? Nakakaloka. Kinakarma ba tayo? Guys, ito na ata ang karma natin. Meron ata tayong collective karma. Kasi anong ginawa natin? Ano nga bang ginawa natin? Lord, ano bang ginawa namin? Pinaparusahan niyo kami ng ganito. Tinanggap na nga namin ang lahat. Lord. Tapos binigyan niyo pa kami ng Jessica. Di ba? Ano ba to? Hindi, ang inaano ko is, bakit? Unang-una, binigyan sila ng, ano ibig sabihin ng incentive? Ano ba gusto? Baka naman may ibang meaning ng incentives na hindi natin alam. Lord, ano ba ginawa namin? Magbabago buhay na po kami, Lord. Okay. Incentive means a thing that motivates or encourages one to do something, or a payment or concession to stimulate greater output or investment. O di bribe! Lagay. Ang bribery kasi, pagka binigay mo yung pera sa public official, ang natanggap yung public official. Ayun na nga. So, pag tao naman, incentive. Putang ina nito ni John. Ano yung sinabi? Kung binayaran man, ano yung sinabi? Anong yung sinabi? Kung binayaran man kayo, kung makatanggap man kayo ng ayuda, hindi bayan yun. Hindi bayad. Yun ang ibig sabihin ng incentives eh. A payment? Ito pa, something that makes a person try or work hard or harder. My God, Jam, spell people's initiative. Wala ba nagsabi sa kanyang, girl, can you spell people's initiative? Baka akala niya people incentive yun. People incentive. Yung people's initiative. Ito press I eh. Girl, parang, ito na yung kinaya nila. Parang, sayang yung pera ng taong bayan. Ano nyo, kayo rin na nagbabayad sa mga to eh. That tax niyo yan eh. True. Ngayon, ako hindi ko magets, no? Yung parang, time and again, pinatunayan na ni Jam na walang laman yung utak niya. Ito namang mga politikong to, seryoso ba kayo? I mean, do you really, ito Speaker Martin Romualdez, do you really want yourself to be associated with this idiot? Naku, matatanggal ka na naman yan, girl. Diyos me. Grabe naman kasi, Sas. Ano ba naman pabalasubas to? Putang ina nyo eh. Di ba? Tang ina. I mean, si Martin Romualdez, I'm pretty sure, to a certain extent, kahit pa sabihin natin na iirita siya sa mga criticism and whatnot, I know you care about your image. But can you be this stupid? Talaga i-associate mo yung sarili mo. I mean, I think they are. Lahat. Nakakasang kayong lahat. Pero, huwag ka namang katanin yung pagkabobo. Di ba? I think they are that stupid. Diyos me. Girl. Kung nakatanggapan kayo ng ayuda, hindi yun bayad. Incentive. Incentive yun. Tang inang kabobohan yan. Pinag-aral ka pa ng magulang mo. Tang ina. Girl. Sayang yung tuition, Jam. Sayang yung tuition. Diyos me. I think they were looking for a word to counter
Okay. So, parang, ano yan, pupunta kayo? Gusto niyo bang makatanggap ng incentives? Sa kunwari sa ano nagkaroon ka ng traffic violation. Kunwari nagda-drive ako. Beating the red light. Oh, ganyan. Sir, ano pong violation ko? Ma'am, violation ko, ma'am. Miss Police. Girl, you are driving on the wrong side of the road. I'm driving on the wrong side. Sir, but I can give you incentive. Is it okay if I give you incentive? Please do not misinterpret it. I'm not asking you not to tawag dito, I'm not asking you to confiscate my my license. I am just going to give you incentive if you will not get my license. It's not the same. Diba? Hindi ko kinakaya. Parang, Lord, ano bang ginawa namin? Ano bang ginawa namin sa'yo? Parang, bakit nyo kami binigyan ng ganito? Ano ba to? Meron ba tayong mga sinipang papi dun sa previous life natin? Ano ba? Meron ba akong hindi nalimusan na, I don't know, ang anghel? Ginawa nyo? Ginawa nyo pulube. Tapos nung tinest nyo kami nung araw na yon para sa limos, hindi namin nabigay yung hindi kami nakapagbigay ng limos. Ano ba? Lord, ano bang ginawa namin sa'yo? Ito talaga. Punyeta, ano ba yan? Sobrang kadiri. Anong ginawa natin? What did we do, Lord? Parang, why did we deserve this? I don't know. Like, in fairness, Michelle Yuan, parang, ano? My God, naligaw lang ako today. Parang, Makakaloka. Bonggang-bonga talaga ang grapeseed oil. Oh, sure. Ay, ako nababaliw ako ngayon sa castor oil. Saan mo ba nilalagay yung castor? 61 na pala si Michelle Yeoh? Oo, tandaan na niya. Grabe ka naman. Are you serious? Ba, high school pa tayo nung naging band girl siya? More than 20 years ago na yun. Oo. Parang hindi siya nagbago, no? Na parang Michelle Yeoh, parang Lucy Liu, no? Kung ano si Lucy Liu nung bata tayo, ganun pa rin si Lucy Liu. Hindi tumatanda. Diyos me. Girl, matanda ka na pala. Oo, ako baliw na baliw ako sa castor oil. Ano ginagawa mo sa kanya? Nilalagay ko sa dapat siya, ang common na use niya, yung i-rub mo siya sa belly part. Why? Walang explanation nila kasi parang matulungan ka sa digestion, at sa mga kineme. May siya, tawag dito, ibabalance niya yung hormones mo, kineme, gano'n. So parang siya, yung medyo old age na treatment sa mga may hormonal imbalance. May hormonal imbalance ka ma? Oo. Tapos ang tawag dito, ginagamit rin siyang pangtanggal ng wrinkles. Okay, nilalagay mo sa mukha. Nilalagay ko sa mukha. So medyo nanahimik yung mga pimples ko. Talaga? Oo, nawala yung mga chismis. Nawala yung mga chismis ko sa mukha. Diyos ko Lord, ito na yung sagot nila. Si Jam Magno na yung sagot nila doon sa Davao is not for sale. Oo. Yun na yun. Parang, ano Tagalog ng incentive? Gantimpala. Ay, hindi. That's price. Incentive is not a price. Hindi, sa Tagalog kasi, yung gantimpala ay ang price premium. Inducement. Ha? Incentive is inducement. So, pangganyak. Suhol. Ay, hindi. Suhol hindi. Hindi, pangganyak. Yun eh. Pangganyak. Ganyak. Pampasigla. Pwede. Pangganyak. Pampasigla. Pang-engganyo.
pangganyak is parang pang-engganyo eh. So parang, Yeah. kasi you want them to do something, so engganyo mo siya, yeah, pangganyak. So, bayad siya. Girl, kung perang binigay mo, that's bayad. Lord. Ano ba, lumabas tuloy yung uhog ko. Lord. Yung ginawa namin. Hindi na po kami mananakit ng... Ay, Ken, nandito ka ba, Ken? Teka lang, isasend ko yung link kay Ken. Gising pa daw si Ken. Anong ginawa namin? Ano ba maganda ngayon palabas sa Netflix? Okay, tinatamad na ako. Parang, is this depression? Alam mo yung parang, ano ba yun? Wala namang magandang pelikula. Wala namang ganito. Wala akong incentive lumabas. Akala ko magigibig kay kasi kanina nagtatanong ka, Jess. Naligaw nga ako. So, di ka nakarating sa pupuntahan mo? Oo, nakakaloka. Nilagay ko na yun sa, oh my God, ano ba yan? Kailangan ko na talagang matuto ng ano bang level ng Chinese. At least man lang yung mga pang grade 5 na Chinese. Pang kinder pa lang kasi ako. Alam niyo, sabi ko, shit, ano ba to? Tasan ako, sabi ko, bakit ganito yung lugar? Sabi ko, ganyan. Hindi naman siya mukhang gimikan. Ganyan talaga. Just me. So, akala ko naman, baka naman ganito talaga sa Beijing. Hindi talaga doon yung lugar. Hindi ko naman masabihin yung walang waste dyan. Nag-ano na nga ako, di ba? Nung parang Uber nila dito. Kaso, kailangan mo siyang, hindi lahat naiintindihan niya pag yung pinin ang nilagay mo. English, hindi niya naiintindihan lahat. So, kailangan ko talagang aralin pa yung, sabi ko, ano ba yan? Mapipressure talaga ako. Kung hindi ko mapupunta ng mga magagandang bagay sa buhay. So, kailangan, hindi walkable. I mean, kailangan mo talagang malalayo sa isa't isa. Saan lamig, girl? Bakit maglalakad? Alam mo, masaya sa Bacolod? Lahat, ang iksi-iksi lang ng distance ng lahat. Ng mga gimmick place, ng mga ano. Yun ang masaya doon. Kasi talagang parang... Malita naman kasi ang Bacolod, girl. Oo nga. Pero may nightlife, may ano, ganyan-ganyan. Kompleto. Ayun. Ayan, pinag-iisipan pa nila kung ano ang tawag sa incentive. Na-offend ako talaga doon. Yung parang na-offend ako sa sobrang bobo. Hindi ba nakaka-offend siya talaga as herself? You don't need to do more. Parang, oo, nag-UANP ka pa, tang-ina, mag-spit ka lang pala ng kabobohan. Ano ba yan? Diba? Sobrang nakaka-irita. Yeah, parang yun ang naisip nila. Parang, kailangan natin salagin tong ano, Davao is not for sale. Jam, ano naisip mo? Alam ko na. Incentive. Ang ina. Gusto ko kumain, pero hindi ko alam kung... Actually, tawag dito yung abogado, yung avisado law, yung abogadong nag-ano ng commercial. Nakakabobo rin yung explanation nila eh. Ha? Nakakabobo rin. Iba? Oo. Ay, hindi mo pa ba napanood to? Hindi mo pa napanood. Nag-explain yung abogado ng, yung dun sa commercial. Di ba nag-ano sila? Ang sabi nung lawyer from, ano yun? Kemerut Avisado Law Firm. Ang sabi niya doon, kaya kami nagpapapirma kasi gusto naming mapag-usapan yung ano. Kaya kami gumawa ng commercial kasi gusto namin mapag-usapan yung Chacha dahil panahon na para pag-usapan ng Chacha. Pagkatapos, sabi niya, we are not using public fund on this. May mga private individuals daw na nagpondo noong commercial na yon. At dito raw sa kampanya na to at pagpapapirma, wala daw ginamit na public fund. Purely private fund lang daw. So yung pera, private money yan? Yan sa pagpapapirma? Yan yung claim. Sabi galing nga raw kay congressman, galing kay ganito. Paano naging... Barangay worker nga yung nagbabahay-bahay eh. Patawa sila. Makikita yung form sa mga barangay, patawa sila. Diyos me, mga barangay workers yung nag-iikot-ikot para dun sa pirma, tapos sasabihin nyo, purely private fund. Diba? Pagkatapos, it is an initiative purely of private individuals. Teka, share ko yung video. Huwag ka na dyan.
Ayan, teka. Eto. Advertisement na napanood po ninyo. Ayan. Ito yung tungkol doon sa advertisement. So, ang purpose po nitong advertisement na napanood po ninyo is to bring into public discussion, pwede na ba natin pag-usapan yung People's Initiative to amend the Constitution? Panahon na ba? At kung pwede na, ano ba gusto ninyong isama doon sa mga propose na ipopropose na mga amendments? So, yun po yun. Sir, ang second question is, sino yung nasa likod? Are you using government funds? Hindi po. This is a private initiative. We are a private small law office who represents firma and other similarly minded individuals na gusto din pong tumulong at isulong ang public consultation for People's Initiative to amend the Constitution. O, di ba? Napakinggan mo? Oo. Huh? Ang ano ko is... Ay, sorry. Sorry. Okay. Well, ako kung magagawa nila mag-transition to parliamentary system, go. Eh, bakit hindi yun? Bakit hindi yun ang sabihin? Bakit yung sinasabi is yung pang foreigners kailangan mag-own ng land? Bakit hindi yun yung sabihin? I mean, yun nga eh, ako agree ako. Ano na para pag-usapan yung Chacha? Walang problema doon. So pag-usapan natin eh, ba't ayaw niyong pag-usapan? Bakit kailangan commercial? Bakit At saka bakit kailangan magpamigay ng ayuda para sa pirma? Ba't hindi kayo mag-explain? Ano ba yun? Bakit kailangan People's Initiative yung gawin? Pwede namang Constituent Assembly, pwede namang... Correct, and then launch a massive, di ba? Launch a massive campaign to inform... Yeah, I don't understand. Na parang, diba? Girl, saka, ano ba yung... weirdohan ako, girl. Parang, alam mo, iisipin ko na lang kinakarma tayo. Parang, I don't know kung ano nagawa natin nung ating mga past life. Ako feeling ko talaga, may binasted ako na nung past life ko. Prinsipe ng ng Arcadia, ganyan. Yung mga tipo na Encantadia, ganyan. Nakakala mo, hindi mamamayan lang sa sinagyan mo. May nailian akong punso somewhere, ganyan. Hindi ka nagtabi-tabi po. Ayan. Oo, okay. Just say. Dex, parang, ay nako, ano ba yan? Diyos ko, Lord, baka, sa nangyayaring ito, baka girl, baka hindi ako tumagal, baka nga talagang mag-confine na ako sa mental aside. Bakit hindi na kayanin ng hindi na kayanin ng bait mo? Hindi na talaga, girl. Either maging serial killer ako or ma-confine ako sa mental. Yan lang ang choices. Ayan. O, eto si Cosmological inside job. Hello, Ken, the cosmological inside job. Nakamute ka. Ay, nalaglag siya. Ayan. Ano ba magandang ngayon? Ayan, sabi ni Eat Abroad. You're right, it's time to talk about Chacha because our charter is behind in so many issues. It is just so strange how it has to be in a PI with all surrounding it. Work naman ng parliament yan. Sabi niya. Ayun. Nakakaloka. Ano kasi, yung blatant, yung parang sa akin, yung parang, this will lead to, etong, People's Initiative na to, it will ultimately lead to changing the most basic law of the land. And if you're going to do that, you need to make sure that the foundation is strong. You do not want the foundation of our charter to be founded upon deception and lies. Diba? Parang sobrang disrespectful. That's unacceptable. I know charter change is going to be a long and arduous process. But it's necessary. It's really difficult. It's really
it's going to be a long and winding road. It's going to be a difficult debate, a very painful one, but it is necessary. Kailangan siyang pag-usapan. Hindi siya po pwedeng bilhin lang. 'Di ba? Hindi siya pwedeng bilhin lang. Kung kunwari, yun pala yung ultimate yun pala yung ultimate goal to change our system to a parliamentary system, ganyan. Kung ganun pala yung ba't hindi yun ang pag-usapan natin? Yung transition leading to that. Ba't hindi yun yung maging, di ba? Ba't hindi yun ang pagdebatihan natin? Sa akin lang kasi parang, if they're going to rob us the time to reflect on our very, very basic law, what else are they going to rob us? Di ba? Kung nanakawin nyo yung moment namin na mag-reflect kung ano yung katayuan ng bansa, ano pang nanakawin yung iba? Di ba kaya nga naging bulok yung 1987 Constitution dahil sa ganyan? Hindi, change na natin to, madaliin na natin to, kailangan na itong baguhin. Now na. Diba? What happened? Do we have 1987 Constitution? So aren't we putting ourselves again kapag hindi, gawin na natin to, ganyan. My God. Tapos with this set of senators we have in the House of Representatives, come on. Ayun lang. Ayun. Ikaw, anong feelings mo dyan? Nakamute ka. I don't know, girl. I think we're living in a surreal universe. Ay, nagla-live daw si Maharlika. Gusto nila manood. Sige na, guys. Gusto ko nang kumain. Gugutom ako. Sige. Bigyan mo natin moment si Ken bago siya. Umalis na si Ken. Ayun, bigla kasi nagpaalam eh. Okay, bye. Bye, guys. Manood daw kayo kay Mother Dragon. Oo nga. Siya, sige. Total live na si Maharlika. Mag-end live na tayo. Ayan. Bye. Bye, everyone.